Toyota Altis tayo mga bossing. So DIY daw to ni sir na nilinis yung throttle body. Ngayon hindi na mapababa yung minor. So titingnan natin. Pero nanood na raw siya ng mga pwedeng gawin para bumaba yung minor. Kung paano pag reset ay ganun pa rin daw, ayaw bumaba. So papakita ko sa inyo kung ano nangyari dito sa Toyota Altis ni bossing. So start natin mga boss. Tingnan natin kung gaano katotoo na sobrang taas ng RPM. Modelo pa pala tong Altis ni bossing. Start. So apak na clutch. Yan, naka full start pa yan. So tingnan natin. Off natin yung easy. Totoo nga yung sinabi ni boss. Ayan o, nung pinatay ko yung aircon niya, naka halos 2,000 no. Galing pala to ng Taguig or Pasig yata itong Toyota Altis ni boss. Tiniis niya ganito yung idling ng Toyota Altis niya. Ayan, sobrang taas mga bossing. Naka cold start yan pero ayaw bumaba ng kanyang idling. Obserbahan pa natin ng konti. Tingnan nga natin kung ayaw ba talaga bumaba ito. Yung RPM. Painitin ko muna yung makina mga bossing. Titingnan natin kung hindi talaga bababa sa 1 yung kanyang RPM. So ayan, nasa 10 minutes na nga na nakaandar pero nasa 1,500 pa rin yung kanyang RPM. So titingnan natin sa scanner kung kaya nating ma-relearn yung throttle body nito. Tapos scan na rin natin kung may fault code ba o may nagka-problema ba nung paglinis niya, no, pagkatapos niyang linisin. So i-scan muna natin. Nasa magkakalahati na yung temperature niya. So hanggang 1.5 pa rin. Scan tayo. So wala naman siyang fault code sa makina. Ayun, no, communication with ECM, PCM history. History lang naman siya. I-clear muna natin to. Off muna natin yung makina. As on. Clear muna natin to. Dito tayo. Special function. Dito tayo sa learning value reset. Complete. Ayan. So dito naman tayo. Yan, may mga naman siya, self learning value reset, turn ignition, position, please confirm, switch on, engine stop, battery voltage na, connect the diagnosis. Ayan, may mga naman siya dito guys, mga boss. Ayan. Okay. So tingnan natin kung bababa na ito. Off ulit natin. Start. Nag-learning lang tayo. Apak pala ng clutch. Tingnan natin kung bababa. Ayan. Yun, ang ginawa nga natin mga boss ay nag-throttle relearn tayo. Tapos learning value reset. Ayan, bumaba na yung idling niya. Ayan mga bossing, pansinin nyo, dahan-dahan pong bababa yan. Seconds lang po yan, bababa na yung idling yan. Ayan, tingnan nyo, nasa 900 na siya. Magiging 700 or 750 pa yan mamaya. Ayan, dahan-dahan na siya dahil sa pag-reset natin. Yan mga boss, pagka nag-DIY kayo at wala kayong pang-reset, pwede naman yung negative terminal, tanggalin nyo mga 3 minutes to 5 minutes. Tapos, kailangan nakahugot yung susi, naka-off yung natin, no? Ignition.
Pag after 3 or 5 to 5 minutes ay ibalik nyo yung negative terminal. I-start nyo po. Pag i-start nyo, huwag kayong magbubukas kung anumang mga accessories dyan sa inyong mga sasakyan, mga bossing, aircon, stereo, headlight. So antayin nyo lang na umikot yung ating radiator fan. Pag nag-automatic na po ng off yun, sigurado pong babalik na sa normal yung inyong RPM. So ganun na po ang ginagawa pagka wala tayong scanner. Pero di ko lang alam kay sir bakit hindi niya ibalik yung yung RPM na gano'n, na nanood naman daw siya sa mga vlog na ganito ang problem, pero dinala niya pa rin sa atin kasi hindi niya raw talagang mapababa yung kanyang RPM. Naglalaro sa 19 to 15 yung kanyang RPM papunta dito sa shop. Ang ginagawa niya, nag-aircon na lang siya para hindi masayang yung gas niya, no? Yun mga boss, sana nakapag-share tayo ng konting tips dito kung paano mag-reset or mag-relearn ng inyong mga throttle body. Ayan, dito hindi pa umiikot yung pan. Gumamit naman na tayo ng scanner kaya bumaba agad. Pero pag wala kayong scanner, antayin yung umikot yung pan, mag-automatic mag-off, saka kayo magbukas ng ibang accessories mga bossing. Ayan, sasaulin natin yung scanner natin at okay na yung ating Toyota Altis. Tayin lang natin mag-automatic yung pan na wala tayong naka-load na kung ano mga accessories. Ayan, pagka nag-automatic yung pan, pag umikot at namatay siya, ayan, pwede na kayong magbukas ng mga aircon nyo. Huwag kayong mainip mga boss. Pagka ganito, pag nag-throttle body kayo nito na nag-DIY kayo, huwag kayong mainip na antahin muna umikot yung pan, no, na wala naka-load na accessories dito. O pag umikot na yan, back to normal na yan mga bossing. Pwede na kayong mag-on ng mga accessories dito. So yun ang tamang paraan muna ng pag-reset pag wala kayong scanner na ginagamit. Tulad nito, ginagawa natin, pinabayaan lang natin siya. Antayin lang natin siyang umikot yung pan. Pag namatay, o yan, so back to normal na yan. So pwede na kayong mag-on ng aircon, headlight. So wag pag nag-DIY kayo mga boss, pag mataas ang idling, wag nyo munang apakan yung accelerator. Pabayaan nyo munang umikot yung pan bago kayo mag revolution para mag-reset siya ng kusa. Hindi kayo magtanggal kay negative, no, mga kahit 3 minutes to 5 minutes. So pagbalik nyo, paandarin nyo, hayaan nyo lang siyang naka-idling. Pag naka-idling yan at nakuha na yung tamang optimal temp, iikot na yung pan, tapos namatay, reset na o yan. Bumaba na siya nung tayo ng scanner. Pag wala kayong scanner, ganoon na po ang gawin nyo, tanggal negative, tapos pabayaan nyo lang siyang umandar. Huwag nyo munang i-revolution ng i-revolution. Kagaya ng ginawa natin ngayon, ayan, wala tayong niload na mga accessories, aircon, headlight, radyo. Tayo nyo lang umikot yung pan. Pag namatay yung pan, nag-automatic na, ayan, back to normal na ulit yung RPM nyan. So matagal lang po talaga yan, wag kayong mainip. Stack up? Stack up? Yun. Ayan, hindi pa nga umikot tayo natin umikot. Ayan, umikot na mga boss. Tayo lang natin mamatayan. Tayo lang natin mamatay yung pan. So pwede na tayong back to normal na ulit tayo. Ayan, tayo lang natin mamatay yung pan. Yun. Pagkatapos automatic, pag namatay na yung pan, so pwede na natin i-revolution yan. Apak na tayo ng apak sa ayan. Ayan, hindi na po magpupundo sa taas yan. Ganun lang pag reset. Taas aircon natin. Ayan yan. Ayos na. Hindi na lagpas hindi na 1.5.
pinatay natin aircon. Ayan, bababa siya ng kusa. Ayan, tapos pag in-aircon natin, on ulit natin. Ayan, tataas ulit yan. Yun. Guys na. Tapos off ulit natin aircon. Off natin yung makina. Ito kasi manual transmission, kailangan apakan yung clutch pag nagpaandar. Start ulit natin. Ayan. Lalo na pag malamig mga boss, may cold start talaga to. Mataas muna yan kasi ngayon mainit na siya, so mababa na talaga yan. So ganun lang po. Kung halimbawa man mag DIY kayo, maglinis ng throttle body, na magtataka kayo mataas yung idling, hindi nyo na mapababa, pwede kayo magtanggal ng negative mga boss. 3 to 5 minutes. So paandarin nyo lang. Huwag lang kayong mainip na na mataas yung idling niya. Antayin nyo mag-automatic or umikot yung pan na wala kayong niloload na mga accessories mga bossing. Yan, pag nag-automatic na yan at namatay yun, magdo-normal na po yung inyong idling, tulad nitong Toyota Altis natin. Ito kasi ginamitan ko ng scanner. Sana nakapag-bigay tayo ng konting tips dito sa nangyari sa Toyota Altis ni boss, na pagkatapos mag DIY, ayun na, nasa 1.5 RPM na lang nakapondo, ayaw nang bumaba. Ayun, yun lang ginawa natin. Nag-reset lang tayo.